Noong bata pa ako, ang gabi ay hindi lang para sa oras ng pahinga. Para sa amin, ang gabi ay oras ng mga kwento, ng mga babalaan na ipinamana pa ng mga matatanda. Andre, apo! Halika rito, apo! Halika. Dito ka sa tabi ko, apo. Meron akong ikukwento sa'yo. Ito ay tungkol sa isang bayan na punong-puno ng ginto. Ang tinatawag na Bayan ng Biringan. Ho? Ano po yun, Lola? Ito ay isang lungsod, apo. Pero hindi mo ito makikita sa mga mapa. Hindi mo ito makarating kahit anong lakbayin mo. Ang Biringan ay nasa pagitan. Sa pagitan ng ating mundo. At mundo ng mga engkanto. Nasaan po yun? Saan po yung lugar na yun, Lola? Ayon sa kwento ng mga sinauna, ito daw ay nasa Samar. Pero may nagsasabing kahit saan pwede ay magpakita. Sa gitna ng dagat, sa loob ng gubat, o kaya ay sa likod lang ng mga puno ng saging. Sabi nila, kapag ikaw ay naligaw o inabot ng malakas na unos, bigla na lang daw may lilitaw na liwanag. At kapag daw sinundan mo iyon, makikita mo ang isang lungsod na tila ginto ang mga gusali. Pilak ang mga ilog. At ang mga tao ay napakaganda. Lola, di po ba maganda yun? Bakit po bawal pumunta doon? Dahil apo, ang ganda ng Biringan ay isang bitag. Ang mga tao roon ay hindi na tao. Sila ay mga engkanto. Mga espiritu na naiinggit sa mga buhay. Kapag napadpad ka sa Biringan, apo, at kumain ka ng kahit isang subo ng kanilang mga pagkain, ay hindi ka na makakauwi. Mananatili ka na roon magpakailanman. Paano po yun, Lola? Paano po ako makakauwi? Konti lang sila, apo. At yung mga nakakauwi ay hindi na sila kagaya ng dati. May dala na silang anino ng Biringan sa kanilang mga mata. Lumipas ang 12 taon. 23 taong gulang na ako. Isa ng mangingisda, katulad ng aming ama. Si Lola Esing naman ay mahina na at nakaupo na lang sa may bintana. Araw-araw, kasama ko sa pangingisda si Mang Ben. Mabait ito. Medyo mataba at mahilig kumanta. Kahit na hindi kagandahan ng boses. Andre, bilisan mo! Aalis na tayo bago sumikat ang araw. Oho, andyan na ho. Eto, nagmamadali na. Ang daming isda ngayon. Suswertein tayo ngayong araw na to. Sana nga po ganun mangyari. Kailangan namin po ng pambili ni Lola ng pagkain at gamot. Si Lola Eseng, matalino pa rin ano. Yung mga kwento niya tungkol sa mga Biringan, naniniwala ako roon. Mang Ben, pamahiin lang po yun. Mga kwento lang ni Lola yun, huwag kayo maniwala doon. Oy, huwag kang ganyan. Kapag nawala ka sa dagat, huwag kang magtaka kung may magandang babae na sumusundo sa'yo. Kaya na lang po ang kunin, huwag na lang ako. Sige, pogi rin naman ako ah. Hindi namin alam sa kabila ng aming tawanan ni Mang Ben, ay isang malaking unos pala ang naghihintay sa amin. Mga 4:00 ng hapon noon, bigla na lang dumilim ang langit. Andre, biglang dumilim ang kalangitan ah. Mukhang may paparating na unos.
Halika na, tumuwi na tayo. Sige, Mang Ben. Balik na tayo. Naku po, mukhang huli na tayo. Ang lakas ng alon. Sa loob ng ilang minuto, ang tahimik na dagat ay naging galit na halimaw. Tinatangay na kami ng alon kung saan-saan. Nasira ang makina ng aming bangka. Sira ang makina, Andre. Kapit ka lang na mahigpit dyan. Mang Ben! Andre, kung maghihiwalay man tayo, tandaan mo ang sabi ni Lola Esing. Huwag kang kakain ng kahit ano. Hindi ko na alam kung anong kasunod na nangyari. Isang malakas na alon ang tumama sa amin at naramdaman kong lumipad ako. Bumagsak ako sa tubig. Lumubog. Sinubukan kong umahan pero may humihila sa akin pababa. Nawalan ako ng hininga at nawalan ako ng lakas. At huli kong naalala ay ang dilim. Nagising ako sa tunog ng walang katahimikan. Dahan-dahan akong tumayo. Nasa dalampasigan ako. Pero hindi ordinaryong dalampasigan. Ang buhangin ay tila gintong alikabok. At sa unahan ko ay isang lungsod. May mga gusali na kumikislap na tila ginto at pilak. May mga tulay na animoy kristal. May mga ilog na ang tubig ay parang pilak. At ang mga tao ay napakagaganda at napakagwapo. Nakangiti sila, naglalakad pero walang tunog. Pero may kakaiba sa kanila. Tinignan ko sila sa mata. Para silang walang buhay at walang kaluluwa. Para silang mga manika. Ilang sandali ang lumipas ay may narinig akong boses mula sa likod ko. Lumingon ako. Isang babae ang nakatayo. Napakaganda nito. At nakasuot siya ng puting mahabang damit. Mahaba ang itim na buhok nito. Pero ang mga mata niya, itim na itim, walang puti. Sino po kayo? Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang babae na malamig ang ngiti. Alam namin ang lahat tungkol sa iyo, Andre. Anak ka ni Rosa. Apo ka ni Esing. Isa kang mangingisda. Ngunit napakabait mo. Matapang. Pero alam namin na pagod ka na. Nasaan po si Mang Ben? Ang kasama mo ay ligtas. Nakauwi na siya. Pero ikaw ang napili namin. Napili saan? Napili ka para makapasok sa biringan. Para maging bahagi namin. Halika, Andre. Kailangan mong kumain. Inakay niya ako sa isang magarbong silid. May mahabang mesa doon. Punong-puno ito ng pagkain. May mga prutas na kumikislap. Mga karne na napakabango. At may mga cake na tila gawa sa alapaap. Halika, Andre, kumain ka. Alam kong gutom na gutom ka na. Pagod ka na. Dito, walang gutom. Walang hirap. Walang bagyo. Dito, matutupad ang lahat ng pangarap mo. Umupo ako at kumuha ng isang prutas. Parang ubas ito pero ginto ang balat. Dinamdam ko ang bigat nito sa aking palad. Sabi ko sa sarili ko, isang subo lang. At biglang pumasok sa isip ko ang boses ni Lola. Apo, huwag kang kakain ng kahit anong bagay na ibibigay sa iyo na engkanto. Andre, kapag kumain ka ng pagkain nila, hindi ka na makakauwi. Mananatili ka sa biringan magpakailanman. Bigla akong napahinto. Hindi ako kumain. Biglang nanlamig ang paligid. Ano, Andre? Kumain ka na. Sabi ko hindi ako kakain. Salamat na lang sa alok. Pero uuwi na ako. Biglang nagbago ang boses ng babae. Naging garagal ito. Andre, huwag mo kaming tanggihan. 5 taong kami naghintay sa'yo. 5 taon? Anong ibig sabihin nyo? Ang biringan ay nangangailangan ng bagong kaluluwa. Ang mga nakikita mo dito ay dating tao. Mga katulad mo, naniligaw, nalunod na wala.
Pero kumain sila. At ngayon sila ay bahagi na ng aming lungsod magpakailanman. Tanggapin mo ang iyong kapalaran, Andre. Sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Ang magandang babae ay nagbago. Ang balat niya ay naging kulay abo, para itong kahoy na inaanay. At ang mga mata niya ay lumaki na naging itim na butas. Ang mga daliri niya ay humaba parang mga sanga. At ang gintong lungsod, nakita ko ang totoo. Hindi ginto ang mga gusali. Sira-sira na pala ito. Tinutubuan ng mga ligaw na halaman. Ang mga taong magaganda, sila pala ay mga anino. Mga multong gumagapang sa dilim. Ang mga ilog na pilak, ang tubig ay naging itim at mabaho. Ito ang totoong biringan, Andre. Ito ang mundong mga nakalimutan na. Dito ka na sa amin. Panginoon ko, iligtas mo po ako. Habang nananalangin ako ay tumakbo ako ng mabilis. Tumakbo ako ng tumakbo. Nadadapa. Nasusugatan. Pero hindi ako tumigil. Narinig ko sila sa likod ko. Daan-daang anino ang sumusunod sa akin at humahabol. Sumisigaw ang mga ito. Andre! Bumalik ka dito. Dito ka. Naririnig ko ang mga halimaw sa likod ko. Huwag! Layo niyo ako! Walang makakatakas sa biringan. Nasa dugo mo na yan. Babalik ka rin. Nakarating ako sa dalampasigan. Madilim na tubig sa unahan. Walang bangka. Walang tulay. Papalapit na sila. Lola! Tulungan niyo po ako. Sigaw ko ng mga sandaling iyon. Pagod na ako. Gusto ko nang sumuko. Pero naalala ko. Hindi ko pala nasabi kay Lola na mahal ko siya. Hindi ko pa nakikita ang susunod na araw. Hindi pa tapos to. Tumalon ako sa tubig. Lumangoy ako ng lumangoy hanggang sa manakit ang buong katawan ko. Hindi ko na alam kung saan ako napunta. Basta, patuloy lang ako sa paglangoy. Hanggang sa hindi na ako makalangoy. Hanggang sa lumubog na naman ako. Pero sa pagkakataong ito, nararamdaman ko ang buhangin. Hindi ito ginto, kundi ordinaryo buhangin. At narinig ko ang mga dahon. Dahon ng saging. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata. Nasa gubat ako. Gubat ng aming baryo. Nakita ko ang mga puno ng saging. Ang mga punong sinasabi ni Lola na pwedeng daanan papunta sa kabilang mundo. Tumayo ako. Nanginginig at umiiyak. At naglakad ako pa uwi. Nang makarating ako sa bahay, umaga na yon, binuksan ko ang pinto. At nandun si Lola. Nakupo sa silya at umiiyak. Andre, apo! Niyakap ako ni Lola na mahigpit. Apo, saan ka ba galing? 1 linggo ka nang nawawala. Akala namin ay patay ka na. Ho? 1 linggo? Oo, apo. 1 linggo ka nang hinahanap ng lahat. Abay, saan ka ba galing, apo? Tinignan ko si Lola. Gusto kong sabihin ang lahat pero sa huli, isa lang ang nasabi ko. Lola, totoo po pala ang biringan. Nanlaki ang mga mata ni Lola. Hinawakan niya ang mukha ko. Apo, kumain ka ba doon? Kumain ka ba ng kahit ano doon? Hindi po, Lola. Naalala ko po yung bili niyo sa akin. Ay, salamat sa Diyos at nakauwi ka, Andre. Nakauwi ka, apo. Lumipas ang mga buwan. Bumalik ako sa pangingisda kasama si Mang Ben. Nabuhay pala at nakauwi rin. Hindi raw siya dinala ng agos sa biringan. Si Lola Esing, pumanaw na siya makalipas ang 1 taon. Payapa bago siya mamatay, hinawakan niya ang mga kamay ko. Andrea po, huwag mo akong kalimutan. Ang biringan ay hindi dahil sa takot, kundi para maalala mo ang laging may pagpipilian. Pinili mo umuwi, apo. Pinili mo mabuhay. Iyan ang ipagmalaki mo.
Hanggang ngayon, tuwing may bagyo, hindi ako lumalabas. Hindi dahil sa takot ako, kundi dahil alam kong nandun pa rin ang biringan. Naghihintay lang, laging nag-aanyaya. At sa mga gabing tahimik, kapag malakas ang hangin, minsan naririnig ko pa rin ang bulong nila. Andre, biringan, babalik ka rin. Pero alam ko ang sagot, hindi na.